So ito po yung ating pag-uusapan. Rumisulta na po mga kababayan ang katarantaduhan at kagagahan at kabugukan ni Imee Marcos mga kababayan na ang kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos ay pinagchichismisan at pinag-uusapan sa ibang bansa, sa international media na ito daw ay adik. Naku po, mga kababayan. Lahat po na sasabihin natin mga kababayan ay meron po tayong pruweba, meron po tayong ebidensya at meron po tayong pag-uusapan. PBBM, nasa international news na. Ito po'y galing sa Net25. Ayun mga kababayan, pakinggan po natin ang Net25. Wait lang po mga kababayan. Buksan ko ulit. Kasi, ayan, ito po mga kababayan. Buksan natin ni 25. Muling naibalita ang malaking rallying ito sa iba't ibang panig ng mundo. Pero this time, sa pangalawang araw, ang laman ng headline, ayon ng speech ni Senador Imee Marcos. Ganun. Pinika po ng international news platforms at in-report ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally. Ayan sa Al Jazeera. Ayan Al Jazeera. Philippine President Marcos Sir Daniel, hello po. sister accusation of chronic drug use. Pero ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang. Sa iba pang Ma'am Litreyes, hello po. Narinig nyo mga kababayan na si PBBM po ngayon, ito, sabi ng Net25 sa Al Jazeera, dito tayo sa Al Jazeera, according dito sa Al Jazeera, mga kababayan, ayan po, Al Jazeera po yan. According po dito nakalagay, Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. At dito naman mga kababayan sa Daily Journal, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. reject his sister's accusation his drug use or his use of cocaine. Philippine President Ferdinand Marcos Jr.'s sister has publicly accused him of being a long-time drug addict whose alleged cocaine dependence has led to problems in his governance including corruption. Diba? Ma'am Leticia Villamil, maraming salamat po. Kay Aris Di Guzman, maraming salamat po sa inyong mga pagpapalipad. May kalab shoutout po. At sa mga nagpapashoutout po dyan, kay Ma'am Juicy Lynn, ayan, and kay Sir Daniel Parado, and may kalab shoutout po. And kay Siguday Prayante, may kalab shoutout po. And kay Darling Tan, and kay Pao Rosimoilo po. So ito po mga kababayan, kitang-kita po. So nakakahiya po talaga mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi po ako nahihiya kasi hindi naman po ako ang presidente at pangalawa, hindi po ako kamag-anak ng presidente. Ang nakakahiya po dito mga kababayan ay ang mismong kanyang kapatid, di ba? Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman natin ikakahiya ito bilang Pilipino kasi nga hindi naman tayo parte, hindi naman tayo ang presidente. Ang nakakahiya dito mga kababayan ay itong magpamilya, di ba? Hindi ba kaya ito naisip ni Imee Marcos mga kababayan? Hindi kaya ito naisip ni Imee na ano kayang impact nito? Ano kaya ang consequences? Ano kayang mangyayari dito in the end of the day, in the end of the time, actually mga kababayan, wala naman akong problema kung ipapahiya ni Imee ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya. Ang problema lang kasi kawawa po yung mga kababayan natin, mga OFW. Hindi lang po si PBBM dito mga kababayan ang kawawa. Kung meron ka pong mga kaibigan na mga OFW dyan, lalong-lalo na, alam niyo sa totoo lang, naalala niyo yung nakulong si Digong? Ang dami pong mga kababayan nating OFW na nabubuli. Yes, totoo yan. Sasabihin agad, what do you think? Anong masasabi mo? Anong reaction mo na ang dati yung presidente na pinipraise ninyo? Ginagawa ninyong santo, sinasabihan ninyong magaling na presidente, nakakulong ngayon. Di ba? Alam niyo, totoo lang mga kababayan, marami pong mga OFW ang nabubuli ng mga kapwa nila dyan na mga OFW, mga overseas worker, lalong-lalo na, I will tell you frankly mga kababayan, ang nanay ko isang OFW din. At sa trabaho ni mama bilang isang OFW, nagdi-DH siya noon, meron siya mga kasamang Nigerian, meron siya mga kasamang mga Indonesian, meron pa mga kasamang mga Bangladesh, mga Indian, mga babae. Alam mo mga kababayan,
itong mga Indian, itong mga Nigerian, ito yung mga number one sa mga kalaban ng mga OFW natin, mga DH worker dyan. Totoo yan, Ako nagsabi sa inyo kasi si mama, na-experience yan ng mama ko. Nung nasa sa Bahrain siya, ang kasama niya is Nigerian. Alam niyo ba yung Nigerian, napakasipsip. Sobrang sipsip, tamad, tapos alam mo, napaka-inggitera. Alam niyo, nagbabatuhan pa sila ni mama ng planggana. Ma'am Reza Midives, mega love shoutout po. Maraming salamat sa iyong palipad. Totoo yan mga kababayan. Tapos kapag ka nagsagutan sila, alam niyo ang sasagot agad, yung bansa mo, ganito, ganyan, dugyot, marumi, ganyan, ganyan. Paano pa, pag may mga kasamahan ka dyan sa trabaho mo, tapos kaalitan mo, mag-aaway kayo, magsasagutan kayo, hindi yan maiiwasan mga kababayan, na meron po tayong mga OFW na may mga kasama po sila sa DH na mga taga-ibang bansa, mga ibang lahi. Oo. Alam niyo, number one, itong mga Nigerian, mga Indian, mahilig ito manonood ng mga balita sa bawat bansa. Kasi kapag makaaway mo yan siya, syempre isi-search nila ano ba yung Pilipinas? Ano ba itong ganito? Ano ba yung ganyan? Tapos malaman nilang ganyan-ganyan. Tapos alam niyo, gagamitin nila yung problem sa Philippines about politics, about ganito. Gagamitin nila yan dun sa mga Pilipinong OFW na kaaway nila. Tapos pagka nagsagutan yan sila, kita mo, kaya pala hindi kami nagaganon kasi yung presidente ninyo ganyan. Hindi na kami nagtataka. Gaganon agad sila, di nabubuli sila, di ba? Ilang ano yan, hindi lang yung pamilya ng mga OFW ang kanilang iniisip, pati ang kanilang dignidad. Bilang isang OFW, nabubuli sila sa kagagahan ni Aimee. Kita ninyo mga kababayan, maraming salamat po sa mga nagpapalipad. Mama Jorda, yan, mega love shoutout po. Si PBBM addict sa pagtatrabaho sa taong bayan. Si Aimee got too big mouth. Marites. Diba, Ma'am Lermalin? Mega love shoutout po. Di totoo na addict si PBBM. Ang totoo, BP ay luka-luka. Diba? Grabe mga kababayan, kawawa po talaga, no? Itong si PBBM. Kita nyo, nasa international media na siya. Pinag-uusapan na siya na addict. So, Diyos ko, alam nyo, mga kababayan, malaki po talaga ang kasiraan ni PBBM. Damage po talaga. Collateral damage, tapos emotional damage, lahat ng damage talaga. Mga kababayan, yung ginagawa ni Aimee. Tignan mo, do you think ang ating bansa may pupunta pa dito na mag-i-invest? Kung malaman nila na ang presidente ay ganon, mababawasan, sa totoo lang mga kababayan, mababawasan yung tiwala, mababawasan yung respeto, at higit sa lahat, mababawasan yung negosyo na papasok sa ating bansa. Kasi bakit? Paano ka mag-i-invest dito ng milyon-milyong dolyar? Kung ang presidente ay may ganon, ganon agad ang sasabihin ng tao. Alam niyo, sa totoo lang, dapat dito, sa totoo lang, hindi ito ni PBBM lihim-lihim na lang, yung palusutin na lang sa kabilang tainga. Alam niyo kung bakit? Sa susunod kung meron namang another Marcos na maging Pangulo, tapos si Aimee buhay pa, ganyan, uulitin niya yan hanggat hindi niyo gawa ng leksyon. Hanggat hindi niya gawa ng hakbang ito, mananatili si Aimee. Ginawanan niya yan eh. Diba? Meron nga tayong kasabihan. Kaya nga niyang pabaguhin yung baba niya, yung ugali niya, hindi. Hindi niya pwedeng baguhin. Ang ugali, ang baba, pwede pang baguhin. Yung dating mahaba, pwede mong paiksiin. Pero yung ugali, hindi. Maliban na lang kung mauntog siya. Biruin nyo, sa bagay naman kasi mga kababayan, hindi po talaga gawain yan ng totoong kapatid. Hindi po talaga gagawin or gawain ng mga kababayan, matinong tao yan. Biruin mo kapatid mo mismo, presidente, tas ganyan ang sasabihin mo sa sambayan ng Pilipino. Siyempre, kahit papano, may mga bobo pa rin maniniwala sa'yo. Di ba? Diyos ko naman, mga kababayan. Pero sa totoo lang, mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Alam nyo ba, isang go signal na lang ni PBBM. Go signal na lang ni PBBM ang hinintay na magsalita ang bagman ni Aimee. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, go signal na lang. Kapag nagsalita ang bagman ni Aimee na ng dating gobernador pa siya sa Ilocos Norte, sa DPWH, makukulong talaga. Kaya yung sabi niya na kaya daw ginawang ombudsman si Boying kasi ipapakulong si Sara, lahat ng kaalyado ng mga Duterte at pati siya, sasali.
Magkatotoo yan. Oo, magkakatotoo yan, mga kababayan. According pa naman sa Tweety Birds ni Attorney Jesus Palsis, mga kababayan, na go signal na lang daw ni PBBM ang inintay at magsalita na itong Bagman. Actually, mga kababayan, baka hindi kayo maniniwala sa akin, ito ipaparinig ko muna sa inyo bago natin yan ituloy, mga kababayan, yung patungkol sa nilabas ng Parang nga laban kay Bato. ng INC or Net25 News. Ito muna, mga kababayan, gadun, ayan, to Amy Marcos. Ito mga kababayan. Bigyan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron kang nahuhulinigan na yung iyong Batman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Ayan. Yan ang kadahilanan, mga kababayan. Yan po ang isa sa mga rason kung bakit si Manang ay dumadaldal. Yan po ang isa sa mga rason kung bakit si Manang ay nauuna na. Kasi nga, ang sabi mismo ni Atty. Larry Gadon, magkaibigan sila. Malamang, maniniwala ako kay Atty. Larry Gadon. Bakit? Magkaibigan sila di ba? Friend or best friend knows best, di ba? So, ngayon, mga kababayan, natitiktikan na daw kasi ni Manang Amy na ang kanyang bagman sa DPWH noong siya pa ang gobernadora ng Ilocos Norte ay magsasalita na. So ngayon, siguro itong bagman ni Amy ay hawak na siguro bago man niya ipatigok, bago man niya ipatarget, bago man niya ito ipapatay, kung sakali man, siguro nakapag-testimonya na video na. Nako po, mga kababayan. Continue natin. Sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong Batman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. Nako, diba? Kita nyo, mga kababayan? Nako, kaya naman pala. Kung naalala ninyo, mga kababayan noon, sino ba yung mga unang pumuputak-putak? Ending, nakukulong. Ending, may mga problema pala. Sino ba yung mga malakas pumutak dyan ng mga politician? Sino, mga kababayan? Diyos ko, ayan, Angel Tumagos. Ito, tuwang-tuwa ang lula ko kapag pinapanood ka. Salamat po, ma'am. Diba? Ma'am Arlene Moriano, hello po. Ala, Diyos ko, mga kababayan, nakapakanggigil talaga tong sakim, di ba? Oo, Ma'am Glee 14, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Naku, kita nyo, mga kababayan, Continue natin, continue! Ano bang kadahilanan? Sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo na... Nako, pati pala si Diskaya. Contributor ni Mangga. Nako, hala, Diyos mio Marimar. Hala, ayan, sinabi ko sa inyo. Kita ninyo? Pati pala itong mga Diskaya, contributor. Magkano kaya ang natanggap ni Manang? Hala ka, Diyos mio Marimar. Anak ni Jesus, di ko alam sino kumadrona ni Baba. Buti nung pinanganak ito si Amy, una yata pa. Kasi kung una ang nguso, una ang baba, naku, laki hiwa. Naku, mga kababayan, Diyos mio Marimar. Hala, nako, pagkakaalam ko pa naman, mga kababayan, hindi naman po pwede na si Amy gawin nating state witness. Kasi ang pagkakaalam ko, once na gawin kang state witness, lahat ng ari-arian mo babawiin ng gobyerno. Kung nagnakaw ka, ay panahon lang ng gobernadora ka, tapos ngayon hindi na, ay madadawit lahat yun makukuha sa'yo. Nako, ito pa naman ang patakaran ngayon, mga kababayan. Nagnakaw ka ng 100 milyon pero lahat ng ari-arian mo kukunin. Hala, Diyos ko, press the asset. Mamulait, baka di din niya nakalagay sa susi niya. Yari din siya. Nako, mga kababayan, alam nyo, totoo lang, mga kababayan, speaking of susi, ito yun, bakit ako? Sa campaign mo. Yan hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid.
Meron pala itong gusto na pwesto, mga kababayan. Si Aimee, meron pala mga tauhang gustong ipasok. Ako, Amy. Oh, hindi na pagbigyan ng kapatid kaya galit na galit ang Lola Babs ninyo. Nako. Continue tayo dito, mga kababayan, sa may Net 25. Mga reaksyon na. Itong Del Jor, anong bansa ito? Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na ano yan, no? Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Ayan, no? Independent. Yan sa Southeast Asia. Oo, tama. Kita ninyo? Samantala, College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos accused of drug use by sister Senator Aimee. So talagang kumuha ng atensyon sa buong mundo. Ano pa? Diba? Ayan o, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So, sagot na ito nung Malacanang. Marcos family feud. Philippine President microdoses cocaine. Sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. Kita ninyo? Buong mundo, pinag-uusapan. International Business Times, Aimee Marcos almost knelt before Duterte, pleaded for Bongbong Marcos Jr. on drug watch list. Ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating Pangulo na wag itokhang si Bong. Diba? Kita ninyo? Ayan, lumabas pa ito, sabi ko nga sa inyo, yung mga statement ni Aimee kapag narinig yan ng ICC or di kaya yung mga abogado ng mga biktima ni Digong. Yung sinabi na kausapin daw si Pangulong Duterte na huwag ipatukhang si PBBM. Hindi nyo ba alam na yan ang rason ng ikakadiin Duterte na hindi siya makalaya? So, ibig sabihin na kausapin na huwag ipatukhang si PBBM, kinausap daw niya si Digong. So, ibig sabihin, si Digong may choices, may favoritism pala. Kita nyo, mga kababayan? Nako! Diyos ko! Mas lalo lang diniin ni Aimee si Digong sa ICC. Hindi nyo ba alam na ang kadahilanan doon na kaso ni Digong Crimes Against Humanity sa kanyang tukhang-tukhang na programa na hindi naman totoo kasi ito ay ginagamit lamang, front lamang. Itong tukhang-tukhang, nako Lola Babs, nako. Anong ginawa mo Lola Babs? Nako Diyos mio Marimar Lola Babs. May ads po tayo mga kababayan. Huwag po kayo mag-skip. Naku, Diyos ko, kawawa naman ang Pangulong Marcos. Diyos ko. Diba, mga kababayan? Alam nyo ba na pwedeng madiin si Digong dyan sa sinabi ni Aimee na kinausap daw ni Aimee si Digong na kung maaari, huwag tukhangin si PBBM. Sabi niya dun sa statement niya, doon sa rally ng INC. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo yung sinabi ni Aimee. Ito. Saan ba yun? Ito. Mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito ba yun? Continue. So, narinig nyo naman ang sinabi ni Aimee. Adik daw uto niya. Maraming natuwa dito. Kasi ito na daw ang magpapabagsak sa administrasyon. Pero ito lang, bago kayo mag-rejoice, isipin nyo muna, ang mga sinabi ni Aimee ay may malaking effect sa previous administration at sa war on drugs nito. Diba? Ang mga sinabi ni Aimee ay may malaking effect sa previous administration sa war on drugs nito. Dating administrasyon ni Duterte. Bakit mamalaking effect? Pinuprove ng mga pahayag ni Aimee na fake ang war on drugs ni Digong. Isipin nyo, as early as 2022, mismo si Duterte ang nagsabi na addict daw si BBM. Kung totoong seryoso ang operasyon niya laban sa drugs, bakit walang naging investigasyon? Bakit walang kaso? Walang raid? Walang kahit anong aksyon mula sa mismong administrasyong nagdeklara? Diba?
So, yan ang kadahilanan mga kababayan na nagpapatunay na hindi seryoso itong tukhang-tukhang ni Digong. Kasi bakit? Kung seryoso talaga at wala siyang pinipili, no, ay talagang si Marcos na dapat, tumba na tukhang na dapat. So ibig sabihin, hindi siya seryoso. Ginagawa niya lang yan para sa kaibigan niya na, ito na yung kwento ko sa inyo mga kababayan. Ito, kwento ko sa inyo. Kung ganun ang mangyari, na kung adik nga talaga itong si PBBM, at sinabi ni Aimee doon sa kanyang pahayag sa INC, Aimee, huwag kang magalit kasi totoo to, hindi kami bungol, ikaw lang yung yabag. Ikaw lang yung bangag, pero hindi kami bungol. Sabi niya, kinausap ko si dating Pangulong Duterte na wag sanang tukhangin si Bongbong. Sabi niya yan, di ba? Narinig niyo yan. Nagkangiwi-ngiwi nga yung nguso niya doon, yung baba niya akala ko nga may stroke na siya doon Ngayon mga kababayan, ganito ang kwento niyan. So ibig sabihin, hindi seryoso itong tukhang ni Digong. Kasi bakit? Halimbawa, merong dalawang drug lord. Yung isang drug lord na mamayagpag yung mga pusher. Yung mga dealer, yung mga pusher. Ngayon itong si drug lord number 1, nainggit kay drug lord number 2. Si drug lord number 2, konektado kay Digong. Nagbibigay ng kickback kay Digong. Nanay Minda, hello po. Nagbibigay ng kickback kay Digong, so namamayagpag yung mga dealer niya, mga pusher niya. So ito namang si drug lord number 1, nagbibigay din kay Digong ng kickback. So ang ginawa ni drug lord number 1, lumapit kay Digong, bigyan kita Mr. President. Pero ipatumba mo lahat ng mga pusher at dealer ni drug lord number 2 kasi parang humihina yung negosyo ko. So ngayon ang ginawa ni Digong, pinatumba niya yung mga mga pusher at user dito ni drug lord number 1 kasi nagsumbong Hindi naman po pwede na si drug lord number 2 at si number 1 ang pagpapatayin niya. Kasi bakit? Kumukuha siya kumikita siya doon ng kickback May lagay So, kasi mga kababayan, kung yung mga addict, user, pusher ang papatayin mo, bukas may papalit. Diba? Pero kung ang mga drug lord ang patayin mo, bihira lang may drug lord sa Philippines. Na bulgar. Ganun yun. So ngayon mga kababayan, pili. May favoritism. Ganito. Si drug lord number 2 nagbigay ng 1 billion sa kanya. Malamang hayaan niyang mamamayagpag yun. Ang gagawin niya, papatayin niya itong mga pusher at user ni drug lord number 1. Kasi nga, para ang sabihin, against siya sa drugs, pero kumukubra siya dito kay drug lord number 2. Ngayon, nung napansin ni drug lord number 1, magkano ba? Bidding yan nagbigay pala 1 billion si drug lord number 2. Sige, gawin ko 2 billion. Ito. So, ang gawin na naman ni Digong ngayon, papatayin na naman niya yung mga kakompetensya ni drug lord number 1 na si number 2. Hindi niya po pwedeng patayin tong dalawa. Bakit? Kumikita siya dito. Yung mga pusher, user at dealer, pwede niyang patayin kasi bukas pwedeng palitan yan Tama ba ako mga kababayan yung aking analyzation? O kung mali man, kayo na ang bahala. Diba? So, ngayon mga kababayan, doon ko nakuha yung explanation na yan at analyzation na yan dahil kay Aimee na ang sabi niya, kinausap daw niya si PRRD na wag ipatukhang si PBBM. So, ibig sabihin, may favoritism nga. O bakit hindi pinatukhang? Kung talagang seryoso siya. Diba? Like po tayo mga kababayan. Kung talagang seryoso, itong si Gongdi, sa kanyang hangtok, kung seryoso si Gongdi sa kanyang hangtok, di sana tinigok na niya itong si PBBM. Bakit kinausap lang ni Aimee, hindi na? Bakit nung kinausap ni Aimee si PBBM hindi tinukhang kinausap ni Aimee si Digong hindi tinukhang si PBBM? Kasi nga nagbigay si Aimee ng pang-campaign ni Digong noong 2016. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan may lagay. Ngayon sabihin niyo sa akin hindi totoo yan na walang binigay si Aimee. Ito Aimee nagbigay kay Digong, ito na Digong ng 10 million.
Baka magulat kayo pag nakita ninyo, mga kababayan. Nako, ako, hindi pa naman ako mag-aano kung hindi ko talaga nakikita. Bakit ako nanalo? Heard about Jaime Marcos? Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Jaime pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Si Jaime supported me. The family can count on us. Davao can count on us, and Mindanao will always be a priority as it was during my father's time. Hindi yan magbabago. I love Davao, I love President Duterte. Bakit ako nanalo? Heard about Jaime Marcos? Dahil ba nagbigay ka ng pang-campaign niya? Kaya hindi tinukhang si PBBM, ganun ba yon? Kung totoo man. Nako, Diyos ko talaga. Mga kababayan, kita ninyo? Kaya yung example ko sa inyo, itong si drug lord number 1 at number 2, kaya hindi to tinigok ni Digong. Ang tinigok lang niya yung mga user at pusher lang. Bakit? Bakit, mga kababayan? May bigay. Diyos ko, ako pa ba? Sir Jero de la Cruz, mega love shoutout po. Ganun yun, mga kababayan. Tama ba ako, mga kababayan, o hindi? Ma'am Mary Valenzuela, mega love shoutout po. Tama ba ako sa aking analyzation o hindi? Paki-comment kung tama ba o mali. Nako. So, ibig sabihin, hindi nga seryoso. Itong si Gongdi sa kanyang hangtok. Di ba? Yung inutang ni Jaime galing daw yun kay inutang galing daw yan kay Marcos. Kaya sabi ni Marcos, BBM, may utang yan si Jaime sa akin. Sabi ni Francis Alasas. Actually, Sir Francis Alasas, ganito yan. Yung inutang daw ni Jaime na 10 million, galing daw yun kay Francis Leo Mangusin. Tigilan ninyo ako sa kaya alam niyo yung si Norman Mangusin, yung sinasabi ninyong Francis Leo Marcos, ang totoong magulang niyan si Rime, si Nanay Rime. Si Nanay Rime na matanda na doon sa may bukid, isang Ilocano ang niya si Kulaong. Paniwala kayo diyan na sinasabing anak siya ni Makoy. Saan kayo nakakita na anak ni Ferdinand Marcos Sr. mukhang kabayo? Walang anak si Makoy na kapag nag-English, nagbabasa ng papel. Walang anak si Marcos na scammer. Pero meron siyang anak. Anak-anak daw, di umano, sabi nila. Diba? Yan si Mangusin, Francis Leo Mangusin o Norman Mangusin. Yan yung nagsabi na galing daw kay Mangusin yung 10 million na binigay kay Digong. Maniwala ka na si Manny Pacquiao may utang sa kanya? Sa mga hindi nakakakilala, kung sino ba yung sinabi ni Kent na si Mangusin? Ito yan, Diyos ko, ako pa ba? Tanungin nyo kung sinong nakakakilala sa akin kung paano ko binira si Francis Leo Marcos. Yung electricity dito, ang aircon nito, 8, asyam na aircon. So, ang electric nito, mga 25. Tapos, yung billing ng telepono, ng internet, ang globe ko, 42,500 monthly. Ang settle down ko sa probinsya, yung pinaka-domicile ko, which is sa Isabela. Sabi ni Gavin Maurice. Potragis na yan, yung globe daw niya, 42,000 a month. Ilang internet ba yung kinabit mo dyan sa bahay niyo? Di puga kang animal ka. Akala mo na, sinong niloloko mo, Francis Leo Marcos? Ako mismo pumunta ako dyan sa bahay mo. Paano mo nasabi na 42,000 ang binabayaran mo internet globe buwan-buwan? Nakapunta ako dyan sa inupahan mong bahay dyan sa Cavite. Apakaliit yan, mas malaki pa nga itong bahay ko. Sino pinagluloko mo? Ito yung sabi na Marcos daw siya, anak daw siya. Baka ito yung totoong kapatid ni Lula Bob. Idol pa shoutout sa fam ko. Ganyan ba ang ilong ng Marcos? So, doon ang
plano kong mag-settle down. I mean, pag sinabing settle down, pagtatapos ko na lahat dito sa Manila, na-clear ko na yung lahat ng problema, naayos ko na lahat, nakatapos na mag-aaral yung anak ko. Dahil kuleyo na rin sila, yung isa, papasok na ng kuleyo. Ito lang ha, mga kababayan. Noon kasi bago ako nag-vlogger dito sa national politics, kami yung mga vlogger na kasama ni Takeru Miyamoto, Mike Cervera, ni Yulin Marcos, ni Attorney Aboy na nasa DICT ngayon. Sino pa? Yung mga kasama Mac Pablo. Sino pa yung mga kasama namin na bumibira Jake Magnos? Yan yun. Dati si Jake Magnos, si Mac Pablo, sumuporta dito, tas bumaliktad. Oo. Ngayon mga kababayan, ako yung isa sa mga bumibira dyan. Alam nyo kung bakit ko nalalaman? Kasi itong si Mangusin, nabiktima kasi dito yung pamangkin ni Boss Mike Cervera. Ako na mismo nagsabi nabiktima dito. Napaibig. Napaibig dito yung pamangkin ni Boss Mike Cervera. Kaya sabihin ninyo sa akin, sinong hindi nakakakilala niyan? Kilala ni Boss Mike Cervera yan. Grabe po. Alam nyo ang totoong buhay yan ni Mangusin. Nagtatrabaho lang sa bakery yan. Kung may nanood man sa akin ngayon, kay Makagago. Makagago, lagi akong nanonood sa'yo. Alam kong binibira mo to ngayon. Nagkaanuhan nga kay sa NBI. Ito lang masasabi ko sa'yo. Kung gusto mo kong interviewin, Makagago, just message me. And I am the one who telling the truth that who is Mangusin. Makagago. Alala nyo si Mac Pablo, in-interview ni Makagago. Makagago, kung nanood ka sa akin ngayon, i-message mo ako. Ako mismo magsabi dyan. Kilala nyo si kilala nyo si Mirian Faustino Victore. Yung kapatid-kapatid niyang mayaman daw na hinabol ni Rapi Tulfo. Yung nanay-nanayan ni Tony Fowler, putang inang yun, scammer din yun. Namatay na daw, nabagok, nabutas yung ulo. Isa yun. Mga kababayan, ito yung kapatid-kapatid rin niya, si Mirian Faustino Victory. Yung nanay-nanay ni Tony Fowler, ito yun, Mirian. Naku, yan yung namin mga kababayan, Victory. Yung nanay-nanay ni Tony Fowler, mga kababayan. Ito. Ay, nawala. Saan na? Ayan siya. Yan yung nanay-nanay ni Tony Fowler. Ayan. Ayan. Nagtatakip ng mukha. Scammer kasi. Ayan. Ayan. Yan yung nanay-nanay ni Tony Fowler na nangbudol din kay Tony ng si Duna at Anino tagtanggal. Hindi po. Walang kinalaman si Duna dyan. Walang kinalaman si Anino dyan. Kasi nung time na bumira kami niyan, wala pa yan sila, ma'am. Kami yung una, yung United Talino Warriors. Kami nila Boss Mike Cervera, nila Takeru Miyamoto, ni Bungo TV. Yan yung mga bumibira dyan. So yun lang mga kababayan. Siguro yan yung kapatid ni Jaime, si Norman Mangusin. Diyos ko, sino bang hindi nakakilala yan? Nakulong nga yan. Ay, naku, ako pa ba? My God, I am the first vlogger of them. Of him pala. Ayan, mga kababayan. Diba? Si Bagtet. Yun, si Bagtet. Kasama namin si Bagtet. Diba? Sa Talino Warriors. Diba? Sino hindi nakakilala nung kasagsagan nung kayong mga mayayaman, yung mga bigas ninyo, huwag kayong mga supot. Diba? Yan, nagpapakain yan. Lahat ng nakikita yung kalupaan hanggat marating ng inyong mga paningin, akin yan. Putang ina mo. Suntukin yung uso mo. Kita mo, mura ka. Yung ilong mo pa naman, parang puwet ng manok. Nako, Diyos ko. May asawa pa yan na Japanese, si Mayo Marugami. Marugami ba yon? Si Mayo. Inarkila niya lang yon. Hindi totoo yun. Nako, Diyos ko, si Mayo Marugami.